Hey everyone! Kumusta po ang lahat? Meron po tayong ulit babasahin para sabay-sabay po tayong ma-remind na God is always nagbibigay ng babala para po hindi tayo mapahamak. Mababasa ito sa Book of Jonas, chapter 3, verse 1 to 10. Kung familiar kayo sa kwento ni Jonas, ay maunawaan niyo po ang aking mga sasabihin. Basahin na po natin ang buong chapter para mas lalo po niyo maintindihan. Muling sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Nineveh at ipahayag ang mga ipinapasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Nineveh. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod pagkaraan ng maghapong paglalakad. Malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa. Bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalita nito ng hari ng Nineveh, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Nineveh, ito ang utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa at taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ng nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito, mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya ipinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Ayan. Sa ating mga buhay, tanungin natin ang ating mga sarili. Nung marinig niyo po na si Jesus ang daan at ang katotohanan, siya yung si Jesus ang tagapagligtas sa ating mga kabayaran ng ating mga kasalanan. Then, nung marinig nyo po, kapag kayo po ay manampalataya kay Jesus, kayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung kayo ay manampalataya sa Kanya, kayo ay patatawarin ng inyong mga kasalanan. Ano pong action or ginawa ninyo sa mga buhay nyo, sa iyong mga sarili, nung marinig nyo yun? Naniwala po ba kayo na si Jesus ang tagapagligtas? Si Jesus ang kabayaran ng ating mga kasalanan? Ano pong action ang ginawa nyo sa inyong buhay? Tulad po ba ng Nineveh na buong puso silang nagsisisi, buong puso silang tumalikod sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang masasamang pamumuhay, buong puso silang taimtim na nanalangin sa Panginoon? Ganun po ba ang ginawa ninyo? Kung nahihirapan po kayong baguhin ang sarili, ay kailangan nyo pong taimtim na manalangin sa Panginoon na tulungan kayong baguhin ang inyong mga sarili, tulungan kayo na talikuran ang inyong mga kasalanan o mga gawaing masasama. Dahil po, hindi po natin kayang baguhin ang ating mga sarili kung hindi po tayo tatawag sa Panginoon. Dahil wala pong imposible sa Panginoon na tulungan tayo at baguhin ang ating mga sarili. Kaya po, di ba, sa buhay natin, we experience ng mga taong hihingi ng sorry sa atin. Tapos, simple papatawarin natin yan sila kasi ang ating ay iniisip natin na totoo silang humingi ng sorry, totoo silang tatalikod sa kanilang nagawang mali sa atin. Pero minsan hindi nila kayang patunayan sa sarili nila, hindi nila kayang patunayan sa gawa ang paghingi ng sorry dahil paulit-ulit nila tayong nagagawa ng kamalian, ng kasalanan, paulit-ulit nilang nasasaktan tayo, di ba po?
Tapos darating yung time na hindi na tayo maniniwala sa sorry nila dahil hindi naman nakikita sa gawa. Gano'n din po tayo sa Panginoon. Kailangan natin ipakita sa Panginoon na tayo tunay na nagsisisi. Kailangan natin samahan ng gawa. Hindi po puro salita lang. Tulad ng Ninive, ano po ang ginawa nilang action, 'di ba? Nagsuot sila ng panduksa. Taimtim silang nanalangin at tinalikuran nila ang masasamang gawain. Pamumuhay. Tapos po nung makita ng Panginoon na ang kanilang ginawa, no, buong puso nilang ginawa ang pagtalikod, ay anong ginawa ng Panginoon? 'Di ba hindi na sila ginunaw? Hindi na ginunaw ang bansang Ninive, ang lungsod ng Ninive, hindi na ginunaw ng Panginoon. Kasi nakita ng Panginoon yung action nila, yung ginawa nila na buong puso talaga. Kaya ganun din sa ating buhay. Kailangan buong puso tayong magsisisi, buong puso tayong tumalikod sa ating mga masasamang pamumuhay, sa ating mga kasalanan. Buong puso po tayo para po tayo ay tulungan ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga tulungan tayo sa ating mga plano sa buhay, at we always keep us safe naman, di ba po? May protection tayo na galing sa Panginoon. Kaya buong puso tayo magtiwala sa Kanya kasi ang Diyos ang tunay na ating maaasahan sa ating buhay. Ayun lang po at maraming salamat. God bless!